Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay natitipon ngayong araw na ito upang papurihan at pasalamatan ang poong Jesus Nazareno. Palapakan natin. Narinig po natin sa ating mabuting balita ngayon ang parabola ng dalawang anak na lalaki na kung saan inutusan ng kanilang ama ang dalawang ito upang pumunta sa bukid upang magtrabaho. Yung panganay, ang sabi, hindi siya pupunta. Pero pagkalaunan, pumunta rin siya. No? Ginawa pa rin niya ang ipinag-uutos ng kanilang ama. Samantalang ang bunso ay tumugon na, oo, tatay, pupunta ako. Pero pagkatapos ng tugon na ito, ay hindi naman siya pumunta sa bukid upang magtrabaho. Mga minamahal kong mga kaibigan, dito ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kaibahan ng salita lamang at sa tunay na paggawa. Ito'y kaibahan ng salita sa paggawa. Ang panganay na lalaki ay sumasagisag sa mga taong nagkakamali at gumagawa ng maling desisyon sa kanilang buhay, pero bukas sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung tinatawag nating tunay na paggawa. Bilang tao, marami tayong kahinaan. Halos araw-araw, tayo ay nagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi nga natin sa Ingles, nobody's perfect. Walang taong perpekto sa daigdig na ito. Lahat tayo ay nagkakasala. May mga taong nagkakasala dahil sa prinsipyo at pakikisama sa kanyang kapwa-tao. Ito yung mga taong maging in lang sa barkada, gagawin kahit mali na. O kaya, hindi lamang siya masabihan, o kaya itsupera ng mga kaibigan, maging sa opisina o sa isang organisasyong gumagawa ng kasalanan, magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan, nadadamay na rin siya sa pagkakasala. Pangalawa, may mga tao namang nagkakasala dahil nag-e-explore. Madaming mga kabataan ito. Para lamang masabi na natikman ko ito o naranasan ko ito, kahit mali na, ay ginagawa pa rin nila. May mga tao naman na talaga namang wala nang, sorry for the word wala nang hiya sa paggawa ng kasalanan. Ito yung tinatawag nating makapal ang mukha. Alam nyo po, sabi ng isang Santo Papa, ito daw ho ang nagiging problema ng mga tao ngayon. Kumakapal na yung konsensya, yung callous conscience. Kaya nawawala na ng pakiramdam sa kasalanan. Ako po ay from Quezon Province. Siyempre, palagi namin nakakasalumuho ang mga katutubong dumagat. Ang mga katutubong dumagat ay hindi ho sila nagsasapi ng paa. Every day, habang lumalakad sila, hindi ho sila nagsasapi ng paa. Kaya ang kanilang talampakan kumakapal na. Kumakapal na. Kaya kahit sila'y tumapak sa bato, hindi na ho sila nasasaktan. Hindi tulad ho sa atin na hindi sanay sapagkat lagi tayo nagtsetsenelas. Kaya kapag tumapak tayo sa bato, nasasaktan tayo. Alam niyo po, ganyan daw ho ang konsyensya ng isang tao. Kapag ang kasalanan ay palagi na nating ginagawa everyday, kahit maliit, kumakapal na rin ang konsensya natin.
Nawawala na tayo ng pakiramdam sa kasalanan at tinitignan na natin parang hindi na ito kasalanan. Pero kasalanan pa rin. Ang tawag ho natin dun ay makapal ang mukha. Makapal na ang konsensya. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat tayo ay nagkakasala at nagkukulang, mayroon tayong kakayahan at regalo na pagsisihan ang mga kasalanang ito sapagkat mayroon tayong regalo ng pagka-realize, pagkatanto sa pagkasalanan na ating ginagawa. Nagsisimula ang pagsisisi ng isang tao kapag pinakinggan niya ang tinig ng Diyos na nangungusap sa kanyang buhay, sa kanyang kaloob-looban, sa kanyang konsensya at sinasabing, mali na ang iyong ginagawa. At ito po ang karanasan ng panganay na lalaki. Sa una, hindi naman siya sumunod, pero napagtanto niya at na-realize niya na mali pala ang kanyang ginagawang pagsuway sa kanyang ama. At later on, sumunod siya sa kalooban ng kanyang ama. Mga minamahal kong mga kaibigan, ganito rin tayo tinatawagan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa kumpisal, kapag kami nangungumpisal ho sa akin, at nakikita ko na parang lugmok na ang taong ito, lagi kong sinasabi, kapatid, huwag kang mag-alala sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin kung gaano kalaki ang iyong pagkakasala. Tumitingin siya sa puso mong nagbabalik loob ngayon sa Kanya. Alam niyo po, napakaganda ho yung kwento ng buhay ni San Agustin. Kung kilala niyo po si Saint Augustine, makasalanan naman siya dati. Pero dahil sa panalangin ng kanyang ina at biyaya ng pagsisisi, nagbalik loob siya sa Panginoon. At ang sabi niya, late have I loved thee, my Lord. But it is better late than never. It is better late than never. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Poong Jesus Nazareno kahit ikaw ay makasalanan. Kahit ikaw ay araw-araw na nagkukulang sa Kanya. Pangalawa, ang bunsong kapatid na anak ay sumisimbolo sa mga taong husto lamang sa paggawa, pero kulang naman, husto lamang sa gawa, pero kulang naman sa paggawa. Ang tawag ho natin dito ay pakitang tao. Kapag sinabi natin pakitang tao, peke. Alam niyo po, marami ng peke ngayon. Fake documents, fake na mukha, tabi-tabi naman po. Magsabi ho kayo kahit fake relationship, marami na din peke ngayon. Alam niyo po? Pero ang isang nakakabalahala, kahit daw ho sa pagiging Kristiyano, ay may peke na din. Paano natin malalamang peke ang isang Kristiyano? Sabi doon sa nabasa kong libro, a fake Christian only knows how to go to church every Sunday, and the story ends there, period. Sila yung mga taong palasimba, paladasal, deboto ng Poong Jesus Nazareno, natatapos ang istorya doon. Ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno, una at higit sa lahat, ay nagiging mabuting tao, nagpapakatao, at nagmamahal
sa kanyang kapwa-tao. Kaya tignan natin ang ating mga sarili ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan. Tignan natin ang ating kalooban. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa kwento ng parabola ng dalawang anak na lalaking ito, sino ako sa kwentong ito?